Naranasan ko ito nung nagtatrabaho pa ako sa call center. Mabilis kong nakagaanan ng loob si Lara. Katulad ko kasi laking probinsya na lumuwas ng Maynila para mas maraming oportunidad. Noong una kaming dalawa pa lang. Hanggang sa magtagal naging isang malaking barkada na kami. Pero kami lang talaga ni Lara ang probinsyana. The rest, mga laking syudad na. Tuwing rest day ko, nakakauwi ako. Yun ang kaibahan namin ni Lara. Malapit lang kasi sa Maynila ang probinsya ko. Sa kanya kasi malayo. Hindi na ako magbabanggit ng specific na lugar, baka kasi may magalit na naman sa comment section. Ito lang ang sisiguruhin ko sa inyo, yung lugar ni Lara, nasa Luzon lang din. Nasa 15 kaming magbabarkada. Sa kasamaang palad, si Lara yung nagiging tampulan madalas ng tukso o biro. Sinasaway ko naman sila, kaso hindi naman lagi nakasama nila ako. Lalo nga at umuuwi ako sa probinsya. Pag inaaya ko rin si Lara na sumama sa akin tuwing day off ko ayaw naman niya. Ganun pa man, nagulat pa rin ako ng isang araw magpaalam si Lara na lilipat na ng trabaho. Sa Cubao pa rin pero ibang kumpanya na. Wala pa akong ideya nun bakit naman biglaan. Siguro mga 6 na linggo mula nung umalis siya sa company, saka ko nalaman. Dahil kay Joshua, pinaasa siya. Hindi ko alam na may nangyayari pala sa kanila. Kaso ang gagong si Joshua, bigla na lang umamin sa kanya na hindi talaga daw siya gusto, na si Aiza talaga. Ginamit niya lang si Lara para pagsilosin si Aiza. Inaway ko nun si Joshua, pero ang kumag tumatawa pa habang umiiwas sa mga binabato ko sa kanya. Gagi, Shane, kayo yung pinaka-close. Di ka ba nawiwirduhan sa best friend mo? Mantakin mo na laging ang kwento tungkol sa mga aswang at maligno. Ang lagi pang tanong sa akin matatanggap ko raw ba siya kahit galing siya sa lahi ng mga aswang? Sige nga, ikaw hindi ka ma-off sa ganun? Totoo yung mga sinabi ni Joshua. Mahilig magkwento ng katatakutan si Lara. Mahilig din siyang magtanong kung matatanggap ko pa rin daw ba siyang kaibigan kung sakaling maging aswang siya. Ang lagi ko namang sagot, oo, basta hindi niya ako kakainin. Pero alam ko rin naman ang karakas ng mga tulad ni Joshua. Ang hindi ko inasahan na yung kay Aiza at sa iba pa sa barkada. Malalaki na raw kami. Nasa modern age na normal na lang ang sex. Galit na galit ako sa kanila. Ginagalang ko naman yung opinion nila. Pero sana 'di ba igalang din nila si Lara. Kaya mula noon hindi na ako nakisama sa kanila. Mula nung mangyari yon, pag rest day ko, madalas hindi na ako umuwi sa amin. Dumidiretso ako sa apartment ni Lara at ng pinsan niya. Pag natataon na may pasok sila sa rest day ko, nilulutuan ko sila at inililinisan. Pag nagsabay naman ng mga rest day namin, girls day out kami lagi. Tapos isang araw, inaya ako ni Lara sa kanila. Aba syempre sumama ako. Pero si Zenny, yung pinsan niya, bantulot. Parang ayaw niya na pumayag ako. Kaya lang kahit naman anong kulit ko sa kanya, ayaw naman magsabi kung bakit. Bago kami pumunta ng pier ni Lara, pinasuot sa akin ni Zenny ang isang singsing. Huwag ko raw tatanggalin habang nandun ako kila Lara. Kinabahan ako noon. Pero pagdating naman kila Lara, nawala na yung kaba. Nag-enjoy talaga ako. Ang ganda ng beach, ang sarap ng mga pagkain, fresh na seafood lagi. Marami din na alagang native na manok ang tatay at mga tiyuhin ni Lara. At giliw na giliw silang lahat sa akin. Lagi daw kasi akong bukang bibig ni Lara sa kanila. Sa wakas daw, nagkaroon na rin ng mukha ang Shane sa mga kwento.
Ako raw ang kauna-unahang kaibigan ni Lara. Napaka-introvert daw kasi niya. Kung may napansin lang akong kakaiba sa pamilya niya, iisa lang naman. Yun yung pag naisisingit ko sa usapan si Zenny, ayaw nilang maki-interact pag siya ang topic. Yun lang naman, kumbaga hindi masyadong red flag. Ang naisip ko noon baka si Zenny ang black sheep nila kaya siguro hindi siya umuwi mula nung magpa-Maynila siya. Ayun, pagbalik naming Maynila ni Lara, pagod man sa biyahe, masaya kami. Hindi ko nga lang alam na yun na pala yung huling beses na makakabanding ko siya. Nagkasakit kasi ang nanay ko. Bilang ang tatlong kuya ko ay mga teacher sa public school at yung isa professor na sa State University, ako na lang ang nag-resign sa trabaho. Pero nagpaalam ako kay Lara. Kako paggaling ni nanay, babalik ako sa Maynila at sa kumpanya na nila mag-a-apply. Kako pa, bisita sila ni Zenny sa akin. Matapos ang 3.5 buwan, naka-recover si nanay at napagpasyahan ng mga kuya ko na mag-hire na lang ng caregiver na 24 oras para naman daw hindi ako makulong sa pag-aalaga. Kaya excited akong nag-ready para bumalik na ng Maynila. Kaya lang kinagabihan, may dumating na 2 pulis. Nagpakilala silang investigador. Nagtatanong-tanong tungkol kila Joshua. Kung kailan ko raw ba sila huling nakita o nakasama. Nalaman ko mula sa dalawa na 1 linggo nang nawawala sila Joshua. Kasama si Lara. Tumambol ng mabilis ang puso ko. Nabanggit ko si Zenny. Kako baka alam ni Zenny kung nasaan si Lara. Kako pa, hindi na namin kaibigan ni Lara sila Joshua. Mag-1 taon na rin. Marami sa mga na-interview namin na katrabaho ninyo nagsabi na sila ang huling nakitang magkakasama. Ang punta sa fiesta nila Lara. Pero galing na rin kami kila Lara, pero hindi raw dumating doon. Base din sa mga salaysay ng pamilya ni Lara at mga tao sa kanila, sa Abril pa ang fiesta sa bayan nila. Nagbabaka sakali lang kaming may alam ka. Baka nagkamali lang ng dinig yung iba. Baka dito talaga sa inyo sana dapat ang punta nila. Kasi ngayon ang fiesta nyo, di ba? Nilinaw ko sa 2 pulis ang siste sa bayan namin. May fiesta ang pinaka-town proper. Yun ang may fiesta ng buwan na yun. Pero ang fiesta ng baryo namin sa Disyembre pa. At kaming mga taga-baryo hindi nagse-celebrate o naghahanda pag fiesta sa town proper. Nang gabing yun, sumabay na ako sa 2 pulis pabalik ng Maynila. Mabuti nga at pumayag sila. Nailibre na rin ako sa pamasahe. Hindi na rin ako mahihirapan kasi ang interview ko maaga kinabukasan. Kay Zenny ako nakituloy. Inulit din nilang kinausap si Zenny noon pero ganun pa rin. Wala pa rin silang nakuhang bagong lead. Natanggap ulit ako sa trabaho. Kay Zenny na ako nakikituloy. Nakikihati ako sa renta, tubig at kuryente. Pero hiwalay kami sa pagkain. Hindi kasi nagkakarne si Zenny. Pag off ko, madalas tumatawag lang ako sa amin para kausapin ng nanay. Madalas kasi sumasama ako sa asawa ni Aiza, nanay ni Joshua, at pamilya pa ng iba pa naming dating barkada para magpaskil ng mga flyers sa kung saan-saan sa Metro Manila. Nagbabaka sakaling may makakita sa mga pictures nila at may makaalala na nakita sila. Hindi pa rin kasi sila nahahanap. Isang araw sa sobrang lungkot dahil mag-1 taon na rin mula nung mawala sila Lara. Nabanggit ko kay Zenny na balak kong magpunta sa kanila para makibalita.
Baka sakali kasing may lead ang pamilya nila sa pagkawala ni Lara. Pero naging matigas ang pagtanggi ni Zenny. Ayaw niya. Lumuhod pa nga siya sa akin at pinapangako akong hinding-hindi ako pupunta doon. Kahit sino naman na magtataka, 'di ba? Bakit ganoon? Anong meron? Pero kahit anong pagpilit, hindi ko siya mapagsabi kung bakit ayaw niyang pumunta ako sa kanila. Kaya nainis ako. Hindi ko sinabi sa kanya na tutuloy pa rin ako. At laking gulat ko nang magtao po ako sa gate nila Lara. Siya ang bumungad sa akin. Si Lara mismo. Nagkagulatan kaming dalawa. Ako, hindi ko inaasahan na makikita siya sa kanila. At siya, parang ganun din. Pero hindi yun nagtagal. Sumimangot kasi siya, saka lumapit sa gate at sa mahinang boses. Pinaaalis niya ako. Umalis ka na dito, Shane. Anong ginagawa mo dito? Naputol ang pagpapaalis sa akin ni Lara sa paglabas ng nanay niya. Matamis na ngumiti ang matanda. Sa kamarahang lumapit at binuksan ng gate. Pasok ka, Shane. Tamang-tama ang pagdating mo. Fiesta namin ngayong araw. May dalawang nangyari kaya hindi ako tuluyang nakapasok sa bakuran nila. Una, nang hawakan ako ng nanay ni Lara, bigla na lang binitawan niya ako na para siyang nakuryente. Pangalawa, may sumigaw, si Zenny, na sinundan pala ako. Hinila niya ako palayo, pero habang kinakaladkad niya ako, dinuro niya si Lara at galit na galit siya. Naiintindihan ko yung galit mo, Lara. Pero para lahat sila idamay mo, pati yung bata. Wala kang pinagkaiba sa kanila. Sabi niya kay Lara, saka sumakay na kami sa naghihintay na tricycle na ang driver namumutla sa takot. Sa airport kami dumiretso at sinagot ni Zenny ang ticket. Makailang beses ko siyang sinubukan na tanungin. Pero sabi niya saka lang siya magkakaroon ng lakas pag nakauwi na kami sa apartment. Huwag ko raw muna siyang kulitin. Umaga na kami nakarating ng Maynila. Tapos pagpasok namin sa apartment, hinawakan ni Zenny ang kamay ko at bigla siyang umiyak. Mabuti na lang daw at suot ko pa rin yung singsing na bigay niya. Ang kako naman, kasi maganda Tsaka hindi naman niya binawi. Galing sa angkan ng mga aswang si Zenny at Lara. Yung aswang na may mga bertud. Yung klase ng aswang na ang babae nahahati ang kalahating katawan at nagkakapakpak. Habang ang mga lalaki ay nagkakapakpak lang. Pero hindi naman lahat napapasahan ng bertud. Iilan lang kasi yung bertud Mga panganay na anak lang at susunod na panganay. Ligtas sa mga bunso. Malas ka nga lang kung only child ka. Swerte si Lara. 6 silang magkakapatid at bunso pa siya. Hindi siya mapapasahan ng bertud. Ang malas, si Zenny. Nag-iisang anak na nga siya, namatay pa ng maaga ang tatay niya. Bata pa si Zenny nang mamatay ang tatay niya, hindi pa pwedeng ipasa sa kanya yung bertud. Kasi hindi na siya pwedeng magbuntis nun. Kaya nanay niya muna ang sumalo. Kaya nang matapos niya ang 2 taon sa kolehiyo, naglayas na siya sa kanila. Nakipagsapalaran na siya sa Maynila. Naghirap pero hindi niya ininda. Kasi ang mahalaga para sa kanya, tao pa rin siya. Tapos isang araw, nahanap siya ni Lara. Akala niya nga kasama nito ang buong angkan nila Pero doon niya napatunayan na takot ang pamilya nila sa lugar na hindi nila kabisado. Natakot pa rin sila sa mga tao na hindi sila kinatatakutan. And the rest is history. Inamin ni Zenny na kaya hindi siya naging OA nung isama ako ni Lara sa kanila kasi alam niyang si Lara ang golden child ng angkan nila. Hindi ako mapapano dahil doon.
at sa singsing. Gawa kasi yan nung paring nakilala ko na may alam din ng sekreto namin ni Lara. Normal na singsing yan pero may basbas o blessing ba? Pag may masamang tangka sa'yo ang kaharap mo, hindi ka niya basta-basta makukuha o masasaktan. Alam mo ba, ilang beses na kaya akong muntikang ma-hold up noon pero laging minamalas yung hold upper. Tatawa-tawa pang segue na kwento ni Zenny. Saglit lang naman ang pagtawa niya. Tapos lumungkot na ulit siya. Kasi naalala na niya ulit kung bakit nagbago lahat. Lalo na si Lara. Nang mag-resign ako at umuwi sa amin, niligawan pala ulit ni Joshua si Lara. Nauto ulit ng gagawang kaibigan ko. Pero sekreto lang muna ang relasyon nila. Hanggang sa nalaman ni Zenny. Nag-away silang magpinsan. Pero nagkaayos din naman. Nakumbinsi din kasi ni Joshua si Zenny na nagbago na siya. Hanggang sa isang araw, dumating sa apartment ang asawa ni Aiza. May asawa palang gaga. Hinahanap si Joshua. Umiiyak. Nakikiusap kay Lara at Zenny na sabihin kay Joshua na pabalikin na sa kanila si Aiza kasi hinahanap na ng mga bata. Ng mga anak nila. Sabi pa ng asawa ni Aiza, tatanggapin niya ang anak ng dalawa, aakuin niya. Bumalik lang ito sa kanila. Sa araw na yon, nalaman nila Zenny na ginawa lang front ni Joshua ang relasyon nila ni Lara para makapagtago sila ni Aiza. Pero nang malaman yun, hindi umiyak si Lara. Nalaman na lang ni Zenny nung huli na. 2 araw nang hindi umuuwi si Lara. Nung pumunta siya sa floor ni Lara sa kumpanya, nalaman niyang nag-resign na ito. Tapos may isa itong ka-floor na nagsabing ang huling sabi ni Lara, uuwi sila nila Joshua sa probinsya nila. Kasi fiesta nila. Shane, yun ang term na ginagamit ng angkan namin pag may bibiktimahin. Bibiktimahin as in kakainin. Yung bisitang dadalhin o darating sa fiesta na yun. Yun ang magiging handa. Paliwanag ni Zenny. Pero alam nyo, hindi talaga ako naniwala sa kwento ni Zenny yon. Mga 5 taon pa ang lumipas bago ako naniwala. Pulis ang napangasawa ko at sa hindi sinasadyang pagkakataon, kaprobinsya siya nila Lara, pero sa Maynila na siya lumaki. Kumbaga, umuuwi lang siya doon tuwing bakasyon o may okasyon. Isang gabi nang mapatulog na namin ng mga bata, inaya niya ako sa may sala. Bit-bit niya yung laptop niya. Tapos may pinakita siyang mga picture. Kuha yan sa raid nila Tito kahapon. Malayo yung bayan na yan sa amin, Mami. Sa loob ng ilang taon, may report sa opisina nila Tito na bagsakan daw yan ng illegal drugs. Yang compound na yan. Kaso akala nila joke time lang. Open kasi yung compound na yan. May pader pero mababa lang. Kita mo pa rin yung buong paligid. Ang enclosed space lang na nandyan yung parang imbakan ng mga palay o mais. Yun lang talaga. Napalitan yung commanding officer nila Tito. Pinamanmanan yung compound. Ang daming ang suspicious activities. May mga pumupunta sa kalagitnaan ng gabi. Parang ang may binibili. Kaya nung nababaan ng warrant, ni-raid agad nila. Kaso hindi pinagbabawal na gamot ang nakita. Mga karne. Mga binurong karne. Na nakalagay sa malalaking tapayan. Nung tinumba yung isang tapayan para tignan yung laman sa loob baka kasi ando ng epektos, may paa ng tao. Nung i-check din sa lab, hindi karne ng baboy yung iba, baka, kalabaw o kambing o tupa. Lahat ng karne na nasa lahat ng tapayan, Mami. Sa karne ng tao. Nanigas ang buong katawan ko nun kasi yung picture ng compound nila Lara. I-search nyo kung ano ang news blackout kasi
Alam ko na kung anong magiging tanong nyo eh. Bakit hindi na balita to? Dali na. I-search nyo.